Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabihan naman ni Qian Yuhun ang Blade God na hindi na din masama ang ginawa nito sa kanyang katawan, subalit hindi pa sasapat ang ganong klase ng bagay sa kanya, kaya naman ay agad siyang naghanda ng isang malakas na pag-atake. Kaya naman habang nakikita ito ng dalawang mata ng Blade God ng malapitan, ay sinabihan siya ng ating bida na ngayon ay siya naman ang taya, at subukan niya din na salagin ang kanyang gagawing pag-atake. Matapos ay ibinato na nito ang inipon nitong napakalakas na enerhiya patungo sa kinaroroonan ng Blade God. Subalit habang ginagawa ito ni Qian Yuhun, ay bigla na lamang siyang napahinto, dahil sa ginagawa ng Blade God sa kanyang pag-atake. Sabi nito na ang destruction of space na ito ay ang teknik na ginagawa ng combative divine na si RQE, subalit ang isang ito ay mas malakas. Dahil doon ay galit na napapasabi sa kanyang isip si Qian Yuhun na hindi na nito pa makakayang makipaglaban pa ng matagal, kaya naman ay kailangan na niya itong mapast lang ngayon anuman ang mangyari gamit ang lahat ng kanyang mga natitirang true chi. Agad naman na naramdaman ng Blade God ang pagbabago sa lakas ng pag-atakeng nagmumula kay Qian Yuhun, upang magawa nitong mapa-atras ng kaunti. Kaya naman ay mas hindi ito nagpatinag sa kanyang pagdepensa gamit ang kanyang isang kamay, subalit dahil sa nagagawa na nitong makalapit sa makapal na depensa nito sa katawan, ay mas nilakas pa nito ang kanyang true chi, upang magdulot ng malakas na pagsabog sa kanyang kinaroroonan. Nang matapos naman ng ginawang iyon ng ating bida, ay nakita nito na walang natamong pinsala ang Blade God sa kanyang pag-atake. Sa isip niya ay hindi ito makapaniwala dahil sa kahit ang Blade Master kani-kanina lamang ay hindi nagawang makayanan iyon, subalit ang isang ito ay nagawa lamang na masalag ang lahat ng hindi man lamang natitinag sa kanyang kinatatayuan. Makalipas ng ilang sandali ay habang papalapit sa kanya ang Blade God, ay lumabas naman ang isang warning na at ang energy level ng ating bida ay bumaba na sa 1%. Sa isip nito ay napapasabi siya na sa kanyang pakiramdam ay parang ang buong katawan niya ay sumisigaw sa sakit, bukod doon ay nagawa na nitong magamit ang lahat ng kanyang true chi. Nang napahinto naman ang Blade God, at nagtataka dahil sa ang kanyang kamay ay hindi nagre-regenerate ng maayos, at mukhang kagagawan ito ng kakaibang itim na enerhiya na nakakalat sa kanyang spirit chi. Dahil doon ay nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang kamay, at nang magawang matanggal ito, ay napasabi siya na talagang mas malakas ang ating bida kumpara sa combative divine na si RQE. Sabi pa niya na napakilos siya nito ng matagal-tagal hindi gaya ng kanyang inaasahan, subalit sabi nito, na ang lahat ay dito na magtatapos, kaya naman ay gamit ng isang purong enerhiya sa kanyang daliri, ay nagawa nitong patamaan sa katawan ng ating bida. Sa nangyari ay nagtataka naman doon si Qian Yuhun, dahil sa biglaan na lamang na may kung anong tumagos sa kanyang dibdib, at makalipas ng ilang sandali, ay agad na din siyang bumagsak sa lupa. Nang matapos ay sinabihan siya ng Blade God na hindi na nito pa magagawang matanggal ang enerhiyang pumasok sa kanyang katawan, dahil sa alam naman niya na nagamit na ang lahat ng ating bida ang kanyang true chi. Hindi naman siya naririnig ng ating bida bagkus ay napapatanong siya na kung ano ang pumasok sa kanyang katawan. Dahil sa parang napakalamig nito, bukod doon ay hindi niya naramdaman na isa iyong ordinaryong chi technique, dahil para sa pakiramdam niya ay tumagos din ito sa kanyang kagustuhan na manalo at lumaban. Nang makalapit naman sa kanya ang Blade God, ay agad itong nagpalabas ng enhanced energy sa kanyang kamay, at sa isang paghiwa lamang, ay mula sa di kalayuan, ay agad nagamulong ang kanina pa na iniingatan na essence core ng Wind White Tiger sa likudan ni Qian Yuhun. Sabi ng Blade God na ang kilalang Demon God ay mamamatay sa labis na panginginig mula sa sakit at matinding takot, at matagal-tagal na din mula nang makaramdam siya ng ganitong klase ng kasiyahan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman, sa kinaroroonan ni RQE, ay napapasabi siya na hindi niya magawa ang makagalaw. At ngayon ay mukhang ito na ang tinatawag nilang kamatayan, at malapit na niyang makita ang kanyang mga kaibigan. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may narinig siya sa kung sino at sinasabi na hindi pa niya nakita na ganito kaina ang isang RQE, bukod doon ay bakit ito sumusuko kung ang taong pumastlang sa kanila ay nananatili pang buhay.
Sinulsalan naman ito ng Wind White Tiger at napasabi na ang akala niya ay aalisin na nito ang lahat ng pighati ng kanyang pagkamuhi, at hindi ba nito naiisip na nababalisa siya sa nangyaring ito. Naiiyak naman na tinawag ni RQE si Sakyong at ang Wind White Tiger, at napatanong kung naparito ba sila upang batiin siya, subalit sabi ng kanyang kaibigan na si Sakyong, na hindi pa ito ang tamang oras, dahil sa may kailangan pa siyang gawin. Dahil sa pagtataka ni RQE, ay sinabihan siya ng Wind White Tiger na kung hindi ba nito naiisip na gumanti para sa kanila sa taong iyon, upang mapasabi si RQE na kahit naisin pa niya ay ang kanyang dalawang braso ay wala na, upang sabihan siya ng Wind White Tiger na mukhang may nakakalimutan itong kung anong napakahalaga. Makalipas naman ng ilang sandali, ay bigla naman na napalingon ang Blade God sa kinaroroonan ni RQE, at mula doon, ay nakaramdam siya ng kakaiba, dahil sa muling nag-iipon ng kanyang lakas ang Combative Divine. Dahil doon ay masaya namang napasabi ang Blade God na mukhang determinado pa din siyang makipaglaban, dahil sa inakala na nito kanina na patay na siya, kaya naman ay ano ang nagpapalakas sa kanya ngayon. Hindi naman nagsalita dito ang Combative Divine, upang mapasabi ang Blade God sa kanyang sarili na mukhang nakakalimutan ng isang ito na wala na ang kanyang dalawang braso, kaya naman ay sinabihan nito si RQE na tapos na ang labanang ito. Kaya naman ay ano pa ang magagawa niya kahit pa may natitira pa itong kagustuhang lumaban. Huminga lamang siya ng malalim at sinabi na ayon sa kanyang mga kaibigan, ay siya ang ako ng kanilang mga pasanin, kaya naman ay kahit wala na siyang dalawang braso, ay kailangan niyang gawin ito. Kaya naman matapos ng ilang sandaling pag-iipon ng lakas ng Combative Divine, ay agad itong pumorma, upang mapasabi ang Blade God na hindi nito alam kung ano ba ang nais na sabihin ng isang walang bitaw na kagaya niya, kaya naman ay papastlangan na lamang niya ito ng manahimik. Subalit ikinagulat naman niya ang sumunod na nangyari, dahil sa kinaroroonan nito, ay nagpalabas siya ng napakalakas na pag-atake, na matagumpay naman na tumama sa kanyang katawan, at nagawa siya nitong mapatalsik sa malayo. Habang papatalsak na tumatagas ang kanyang dugo sa bibig, ay bigla naman itong natauhan sa nangyari, at agad na napatayo mula sa pagkakatalsak. Hindi naman siya makapaniwala sa mga nangyari, dahil sa ang ginawang teknik na iyon ng Combative Divine, ay isang Mind Fist. Nang matapos ng ginawang iyon ni RQE, ay sinang-ayunan niya ang sinabing iyon ng Blade God, dahil sa ano naman kung wala na ang kanyang mga braso, dahil ang importante ay ang kagustuhan ng kung sino na lumaban. Matapos ay nagpasalamat ito sa kanyang mga kaibigan, dahil sa sinabihan siya nito na ang kanyang Ultimate Fist ay ang kung anong nakaukit na sa kanyang kaluluwa, at ito ay nagmula sa ilang daang taong pagsasanay umulan man o umaraw. Matapos ay masayang napasabi si RQE na para sa huling oras sa kanyang buhay, ay nagawa nitong sumapak ng mas malakas pa sa abilidad na kanyang tinatataglay. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.